una sa lahat. Sa pulsa video, nang harangin na isang lalaki may itak ang tricycle na ito. Sinubukan pang tumakas ng tricycle pero wala siyang kawala sa lalaking nagwala. Ano kaya ang ugat ng itak-atak? Yan ang dapat niyong abangan. Pilipinas sa 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Bitaw ni Gretchen, pagdawit kay Gretchen Barreto sa pagkawala ng mga sabungero, imbento lang umano ni alias Totoy. Magkasama sa picture, PCO Secretary J. Ruiz, nakunang kasama sa isang event si alias Brown na dinimanda rin na Atong Ang. Ano kaya ang sagot dyan ng Malacanang? At restricted duty, 15 pulis, malaki raw ang papel sa pagpatay sa mga sabungero ayon kay Justice Secretary Remulla. Nasa restricted duty ang 15 pulis sa sangkot umano sa pagkawala ng mga sabungero ayon sa Department of Justice. Kasabay niya nakipagpulong mga kaanak ng missing sabungero kay Justice Secretary Boying Remulla. Live mula sa DOJ sa Maynila, nangunguna sa balita si Elaine Fulgencio. Elaine, una sa lahat, kumusta naging pag-uusap ng mga kaanak ng missing sabungeros at ni Secretary Remulla? Gigi, nabuhayan ng pag-asa yung mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Matapos kasi ang higit 3 taon, tila nasagot yung kanilang dasal na may tumayong testigo sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasunod yan ng paglutang nga ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na dinidiin ng negosyanteng si Atong Ang sa krimen. Naniniwala naman dito yung mga kaanak ng sabungero sa mga pahayag nga ni alias Totoy. At kanina nakipag-usap nga itong mga kaanak kay Secretary of Justice na si Jesus Crispin Remulla kung saan tiniyak nga ng kalihim na gagawin nila ang lahat para makamit ang hustisya. Narito ang kanyang panayam. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Elaine, sinabi kahapon ni alias Totoy na papangalanan niya mga sangkot na pulis sa pagkawala ng mga sabungero. Nabanggit ba ni Secretary Remulla kung sino-sino ang mga sangkot na pulis? Gigi, hindi pa nga binigay ni SOJ Remulla yung pagkakakilanlan nitong mga pulis na isinasangkot nga ni alias Totoy. Pero ayon kay Secretary Remulla, 15 pulis yung sinasabing sangkot sa pagkawala ng mga sabungero ang nasa restricted duty habang ginagawa or ongoing itong investigation nga dito sa pagkawala ng mga sabungero. Narito ang kanyang panayam. May restriction na nga sa 15 tao ng PNP na involved dito sa missing sabungero case. It'll carry out ng executions. At may chance ba na mapasok sa Witness Protection Program si alias Totoy? Gigi, alam mo, hindi direktang sinabi yan ni SOJ Remulla kanina kung pasok pa siya dito sa Witness Protection Program. Pero ayon sa kanya, handang umalalay ang WPP kay alias Totoy. At sa ngayon, nilinaw din ni Remulla na nasa protection ng Philippine National Police si alias Totoy. At Elaine, may update na ba ang DOJ kung kailan sisimulan ang pagsisid sa Taal Lake para mapatunayan kung nandun talaga ang bangkay ng mga nawawalang sabungero? Gigi, wala pang eksaktong petsa kung kailan ngayon sisimulan. Pero kanina tiniyak nga ng kalihim na nakipag-ugnayan na rin sila sa Japan government para nga dito sa mga high-tech na kagamitan. Lalo't hindi dapat tsamba-tsamba lang ito. Dapat kailangan daw ng scientific approach para naman talagang mapabilis yung paghahanap dito nga sa mga missing sabungeros. Ulat ni Elaine Fulgencio live mula sa Maynila. Wala umanong larawan o video na may papakita si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy para patunayan ang nangyari sa mga nawawalang sabungero. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha, sinabi ni alias Totoy na pinasunog sa kanya ng negosyanteng si Atong Ang mga ebidensya. Mga cellphone ko, pinapasunog niya. Kinuha lahat yung cellphone ko, 13, pati cellphone na misis ko, pati tab ng anak ko. Kaya wala akong matandaan na nung mga pag-uusap namin nung time na yon. Ang ugali kasi talaga ni Mr. Ang, pag marami ka ng alam, pinagpaligpit ka na talaga niyan. Ayon pa kay alias Totoy, pinadadala sa kanya mga video kung saan makikita kung paano raw pinatay ang mga sabungero.
May isang pulis pa raw ang nagpakita sa kanya ng video. Hanggang ngayon, wala pa rin opisyal na salaysay si alias Totoy tungkol sa kanyang mga aligasyon. Kahapon, patong-patong na reklamo sinampa ni Atong Ang laban kay alias Totoy kaugnay sa mga nawawalang sabongero. Hanggang farm lang ako. Tinuturnover ko lang po sa kanila yan. Ngayon, saan pulis dyan na pinapakitaan ako ng video na kung paano nila kinatay ang mga yan, nakapusas yan. Tapos tinatalian, ginagarutin, tinatapon sa gitna ng taalik. Nagbitaw na ng pahayag ang kampo ni Gretchen Barreto. Hindi raw sangkot ang aktres sa kaso ng mga nawawala sa bungero. Ay sa abogado niyang si attorney Alma Malyonga, kahit walang nakita si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy na ginawa ni Barreto, dinawit pa rin siya sa kaso dahil sa pagiging malapit ng aktres kay Atong Ang. Imbento lang daw ang mga akusasyon. Dagdag pa ng kampo ng aktres, hindi operator ng sabungan si Barreto at wala siyang kinalaman sa operasyon nito. Investor lang daw sa negosyo si Barreto, pero kinumpirma nilang may sumubok mangikil ng pera kay Barreto para hindi isama ang pangalan niya sa listahan ng mga sospek. Tumanggi umano si Barreto na magbigay ng pera dahil wala raw siyang ginawang mali. Hihintayin daw ni Barreto ang resulta ng imbestigasyon. Handa raw siya makipagtulungan sa mga otoridad. Kumakalat ngayon ang larawan ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz kasama si alias Brown na sangkot sa kaso ng mga nawawala sa bungero. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, anong sabi ng palasyo tungkol sa larawang ito? Jiggy, hindi itinanggi ng Malacanang na si Communications Secretary Jay Ruiz nga ang nasa kumakalat na larawan kasama si alias Brown. Pero may paglilinaw dyan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang sabi niya, naimbitahan lamang daw si Secretary Ruiz para dumalo sa isang birthday party ng isang content creator at influencer. Ang sabi niya, wala naman daw control etong si Secretary Jay Ruiz kung sino man yung mga bisita at dumalo doon sa nasabing pagtitipan na yon para sa kaarawan. Pero sa ating pagre-research, nakita natin itong larawan na ito na nakapost pa rin doon sa Facebook page nitong nasabing content creator at makikita na ito ay ipinost noon pang Abril nung nakaraang taon, 2024 pa. Matatandaan natin na si alias Brown ay isa doon sa mga sinampahan nga ng reklamo ni Atong Ang dahil sa allegedly ay pangingikil niya kay Atong Ang. Siya raw yung nanghingi ng 300 million pesos kasama niya alias Totoy. At dati rin daw siyang empleyado ni Atong Ang na sinasabing ang nag-aakusa sa kanya na kasama o yung mga involved doon sa mga nawawalang sambungero. Jiggy? At Maricel, nabanggit ba kung personal na kakilala ni Secretary Jay Ruiz, si alias Brown? Alam mo, Jiggy, walang direktang sinabi si Secretary Jay Ruiz tungkol doon sa kanyang personal na ugnayan diyan kay alias Brown. Ang malinaw lamang na sinabi ng Malacanang kanina, hands off, walang control, walang say si Secretary Jay Ruiz kung sino man yung mga guest na nagpunta diyan sa pagtitipon na yan. Maliban dyan, wala nang nabanggit ang Malacanang tungkol doon sa personal na relasyon kung meron man ng kalihim at ni alias Brown. Chigi? Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga veteranong senador bumuo ng sariling alyansa sa Senado. Mga residente na ipit sa bakbakan ng dalawang armadong grupo sa Maguindanao del Sur. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. May bagong alyansang binuo sa Senado, hindi pa man nagbubukas ang 20th Congress. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita, si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano ba itong sinasabing bagong block sa Senado? Tama ka, may nabuong bagong grupo o block sa Senado na kung saan ang mga miyembro ay mga veteran o yung mga datihan ng mga senador. Ayon yan mismo kay Senator Mig Zubiri. Bukod daw sa kanya, ang mga miyembro parang tatawag nilang veteran block ay si Senator Loren Legarda at returning senators Tito Soto at Ping Lacson. Jiggy, nauna nang sinabi, diba, ni Senator Zubiri na hindi siya kumporme at hindi siya masaya sa kasalukuyang liderato at ang minamanok niya talaga na tumakbo
tumakbo at muling maging Senate President ay si Senator Tito Soto. Pero taon ako na rin sa yung na-report Gigi, nung mga nakaraang araw na sinabi nila Senator Joel Villanueva at Senator Alan Cayetano na kung ngayon gagawin yung botohan para sa leader ng Senado, merong mayorya o may sapat na boto sa Senate President Jesus Cordero para manatiling leader ng Senado. Pero ang sabi dyan ni Senator Zubiri, marami pang pwedeng mangyari mula ngayon hanggang sa July 28, yung opening ng 20th Congress. Gayunman, manalo o matalo daw sila, mananatili ang kanilang bloke o itong bagong tatag na bloke nila sa Senado, Gigi. At may anong sabi rito ni Senator Tito Soto na matunog din na posibleng pumalit na Senate President? Kinumpirma, Gigi, ni Senator Tito Soto sa atin na talagang may bagong tatag na bloke nga o grupo sa Senado, itong veteran bloc na ito. Pero nakausap daw niya si Senator Ping Lacson about this. Tingin daw ni Senator Ping Lacson ang dapat na mas mainam na tawag daw sa kanila ay conscience bloc. So tinanong ko rin si Senator Soto, ano bang maaasahan ng taong bayan dyan sa kanilang grupo? Ang sabi ni Senator Soto, bilang mga seasoned legislators, sisiguraduhin daw nila na nasusunod ang rules and procedures sa loob ng Senado. Gayon din, strikto silang susunod sa konstitusyon. Gusto rin daw nilang masiguro na magiging malinis at transparent lahat ng fiscal policy o yung mga panukalang may kinalaman sa budget ng bansa na papasa o lulusot sa Senado. Kaugnay naman sa Senate presidency, natanong ko rin si Senator Soto, sabi niya unpredictable pa yan hanggang sa July 28 at replaceable o pwede namang palitan ang leader ng Senado anumang oras o anytime, depende na lang, di ba? Because they serve at the pleasure of their colleagues nga. So, sabi niya from now and the next and in the months to come hanggang matapos ng taon na to, sabi niya pwede namang magbago ang lahat. Samantala, Chiki, sabi ni Senator Zubiri, welcome pa na sumali yung iba pang mga senador na gustong sumali sa kanilang bagong buong veteran bloc. Lalo na raw yung mga naniniwala na ang Senado ang last bastion of democracy at dapat na rumirespeto sa ating konstitusyon. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mian Los Baños live mula sa Pasig. Nagsampa ng reklamong cyber libel si Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela laban sa social media influencer na si Sas Sasot. Nag-ugat ang reklamo sa mga mapanirang post daw ni Sasot tungkol kay Tariela mula Hulyo hanggang Oktubre nung nakarang taon. Tila pinalalabas daw dito na sangkot si Tariela sa bribery, corruption, dishonesty at misconduct. Kabilang na dyan ang post na nagsasabing may tinatanggap umanong $4 na milyon na talent fee si Tariela mula sa Amerika. May post din si Sasot na sinasabing may inuwing bag si Tariela mula sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Maring tinanggihan ni Tariela. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ni Sasot pero hindi pa siya sumasagot. To set the record straight, hindi ko alam ang bahay ni Speaker at hindi ako pumunta sa bahay ni Speaker para kumuha ng mga bag ng pera. Secondly, wala akong talent fee from the US Embassy. I'm doing this as part of my patriotic duty pagtindig natin sa West Philippine Sea. Bagyang bumilis ang inflation o yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong Hunyo. Nangunguna sa balita si JC Cosico. JC, ano raw ang dahilan nito? JG, mas mabilis na pagtaas sa presyo ng housing, gas at mga utility, partikular na ng kuryente. Yan po yung mga pangunahing dahilan sa pagtaas ng inflation rate nitong Hunyo. Ayon po sa PSA, tumaas sa 1.4% ang inflation rate noong nakaraang buwan, na mas mataas sa 1.3% noong Mayo at sa 3.7% noong June 2024. Ito po yung unang beses na bumilis this year ang inflation matapos yung 4 na buwan ng pagbagal. Maliban dyan ay nakaapekto rin sa inflation itong mataas na tuition fee sa mga paaralan ngayon pong pasukan. Doon naman sa food inflation overall, yan daw po ay bumaba ayon sa PSA. Pero merong ilang food groups gaya po ng karne na bumilis ang pagtaas ng presyo. Tingin ng DA. Parehas na demand and supply. On the supply side, alam natin yung baboy hindi pa ganun nakaka-recover. And malaki nga yung demand, patuloy yung paglaki ng demand. Kaya nagkakaroon ng pressure sa presyuhan ng karneng baboy. Mag-i-impose naman ng DA na maximum SRP sa pork imports by August para raw maging stable ang presyo ng karneng baboy. Pero kung magkano, yan po ang inaalam pa sa ngayon ng ahensya.
Jiggy, inaasahan naman ng PSA na mararamdaman in the coming months itong epekto sa inflation nitong 50 peso wage hike at yung oil price hike dahil sa giyera sa Middle East. Jiggy. Yan pong ulat ni JC Cosico mula sa Quezon City. Susunod, bagyong Bising nakalabas na ng PAR pero pinalalakas naman ang habagat. At senior citizen na tricycle driver pinagtataga sa kalsada. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Bising pero babalik din ito ngayong weekend. Huling namata ng Bagyong Bising sa layong 335 kilometers kanluran ng Calayan, Cagayan. At kahit nakalabas na ng bansa, pinalalakas naman ito ang hanging habagat. Dahil dyan, uulanin at makakaranas ng malakas na hangin na Luzon, kabilang na Metro Manila. Sa track ng Pag-asa, babalik din ang Bagyong Bising at muli papasok sa bansa sa linggo. Sa ibang balita, tiniyak ng Administrasyong Marcos ang suporta ng mga mangingisda sa pagbisita niya sa General Santos City. Nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, ano pang aktibidad ng Pangulo sa Gensan? Jiggy, nag-inspeksyon at nagipagdialogo si Pangulong Bongbong Marcos sa mga mangingisda rito sa General Santos City. Kaninang umaga, nag-ikot ang Pangulo sa Gensan Fishport Complex at namahagi ng mga gamit sa mga mangingisda. Kabilang dito ang mga motorized fishing boat, marine fingerling at iba pang gamit na aabot sa 22 milyong piso ang halaga. Matapos niyan, kinausap ng Pangulo ang mga mangingisda para alamin ang kinakaharap nilang problema sa industriya. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan pa ng karagdagang cold storage, fish port at ice plant para mabawasan ang gastos sa mga mangingisda. Kailangan pang dagdagan. Kaya't gagawin namin ang lahat para naman masuportahan yung buong, hindi lamang yung cold storage, kung hindi yung buong cold chain. Para yung mga huli na nahuli na natin ay pagdating sa market maganda pa rin para siyempre mas magandang benta. Una ang pangunahing produkto ng Gensan Fishport na ini-export pa sa ibang bansa. Malaki raw ang kontribusyon nito sa ekonomiya ng Pilipinas, kaya titiyakin daw ng administrasyon na mas masuportahan pa ang fishery sector ng Gensan. Jiggy, bukod sa Fishport, binisita rin ng Pangulo ang coconut plant dito sa Gensan. Bahagi pa rin ito ng layunin ng Pangulo na makipagdialogo para mas mapaunlad pa ang sektor ng agrikultura ng bansa. Jiggy. Yan pong ulat ni Bril Montalvo mula sa General Santos City. Narito mabilis sa pasada sa iba pang balita. Sa pulsa video ang palitan ng putok ng baril ng dalawang armadong grupo sa barangay Linantangan sa Maguindanao del Sur. Tumagal yan ng 12 oras. Ilang residente ang naipit sa gulo pero wala naman nasaktan. Ayon sa Sheriff Saidona Mustafa Police, magkalabang paksyon ng MILF o Moro Islamic Liberation Front ang mga sangkot sa engkwentro. Pinagtataga naman ang isang tricycle driver nang nakaalitan niya sa kalsada sa Palo, Leyte. Sugatan sa mukha ang driver at may saksak din sa dibdib. Nagpapagaling na siya sa ospital. Kusa naman sumuko ang salarin sa mga pulis. Patay ang isang rider matapos mahulog sa ginagawang kalsada sa Makilala, Cotabato. Sumalpok muna ito sa mga signage bago tuluyang nahulog sa malalim na uka ng kalsada. Sinubukan siyang dalhin sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Nang araro ang isang dump truck na hindi bababa sa 3 establishmento sa Barangay Barreto, Olongapo City. Patay ang driver ng truck. May ilang residenteng natrap sa loob ng establishmento pero nailigtas din. Patuloy ang investigasyon. Gary De Leon, News 5. Mga bumabanderang headlines sa lamunan, dapat una sa lahat.